going sa Tagaytay. At wala lang, na-miss ko lang talaga mag-ride. At matagal na rin tong matagal na rin nating hindi nagagamit si Hagibis. Kaya eto, Sunday naman at wala naman trabaho, kaya at mamasyal, mag-unwind para nang sa ganun ay alam mo yan, pag uwi mo ng bahay may space na naman yung utak natin para mag-isip. Okay, ayun, at free ng SLEX at para mag-enjoy ng biyahe natin. Samahan niyo ako. Woo! Ang talbog delikado doon, alon-alon ang kalye. Woo! Ang ganda naman buhay na mano nun. Namimiss ko talaga kay Hagibis yung tunog niya talaga. At hindi naman siya ganun kaingay, kaya lang alam yung feeling na talagang jack up niya yung ano mo, yung adrenaline mo. Grabe, as in. Chill ride lang. Nanggigigil na naman no? Actually, ito yung mahirap Talagang, ewan ko. Talagang, kapag narinig mo na siya, parang sumasabay ba yung gigil mo doon sa tunog ng motor. Iba iba talaga. Iba yung sarap, iba yung ligaya na may binibigay niya. Sa iba, hindi naman naiintindihan kasi yun dahil kumbaga sa hindi naman ito yung passion nila or something, wala silang hilig sa motor, kaya medyo kailangan na lang natin silang unawain. Pero kung nagmumotor ka talaga, ay grabe, as in talagang sulit na sulit. Eto rin yung ginagamit ko or ginagawa ko kapag kayong talagang alam mo yung feeling na para bang sobrang pagod na pagod ka na, sobrang paano ko ba ipapaliwanag yun? Yung sobrang para bang pagod na pagod ka na dahil same routine everyday, trabaho, ganito, ganyan. So
So, yun yung mga bagay-bagay na talagang masasabi ko na, alam mo yun, parang lalo na kapag umahataw ka ng ganun, hindi naman siya ganun kabilis, pero ano na, sumasabay yung feeling mo eh. Siguro, bawal talaga sa may sakit sa puso. Kasi nga, yun nga, diba? Tataas talaga yung adrenaline mo, tapos talagang, pero of course, kailangan talaga yung mata mo, alisto, dahil mabilis nga itong si Hagibis, kaya hindi mo siya talaga pwedeng biruin. Hindi kagaya ng scooter, na which is, pwede kang actually, talagang ako sa totoo lang, aminin ko, hirap na hirap ako dito mag-vlog. Kasi nga, halos lahat ng attention ko, nasa daan. Tapos, syempre, gagalaw pa yung kaliwa mong paa at kanan mong paa, tapos kaliwa't kanan na kamay. Pasalamat na lang ako dahil itong si Hagibis, auto blip siya. So, pwede kang magkambyo ng hindi ka gumagamit ng clutch. Bali, primera lang talaga yung clutch mo. And then, kapag naka-take off ka na, so yun, pwede na mag-up and down ka na hindi ka na gumagamit ng clutch. Kaya, sarap talaga, grabe. Lalo na dito, well, giving Sunday ngayon, kaya siguro, kaya hindi ganito karami yung mga sasakyan. Pero during weekdays, ay nako, good luck. Talagang hindi ako dumadaan dito sa baba, lagi ako nasa taas sa Skyway. Dahil yun nga, ang hirap mahirap talaga kapag dito, hindi ka pwede makipagsapalaran. Napansin ko lang talaga dito sa expressway, kapag yung dinadaan ng truck, kailangan talaga mag-ingat po tayo dahil may mga daan or may mga lugar na talagang alun-alun siya, or para bang basta ganun. Uneven pavement yung daan, kaya kapag mabilis ka at nataranta ka, good luck. Kaya dapat talaga maging maingat at piso talaga sa lahat ng oras kapag nagmamaneho po tayo. Kaya ride safe po para sa lahat. Sabi na nga, di ba? Huwag kang pupwesto dito at daanan ng mga truck. Dito ka sa kotse. At mahirap makipagsapalaran talaga dito sa kanan. Oh? Nalipad eh. Yung first inner lane sa yung second, medyo okay pa siya. Pero dito sa third lane ng fourth lane, ay nako, grabe. Kaya kailangan mo talaga mag-ingat. Bubulagain ka na lang ng biglang pagtaas at pagbaba ng daan. Sama ng daan.
Ayaw niyang basahin? Sensya na ha. Yan ang problema pag motor eh. Ayaw mabasa talaga. Pati yung ibang motor nakakaano pa yung hindi sila nababasa. Oo. Bis na dire-diretso na sila Kala ko naiwanan ko. Alin ba yung ano dito? Ito. Oh. Ang ginagawa ng iba, pag malayo pa lang sila, napapansin ko sa binubomba nila yung motor. Okay. Pag nandyan pa lang para ma-detect siya. Oh. Ito sa lane na to, ito lang yung maganda magbasa ng motor. Yan sa gitna talaga, hindi na mabasa. Ayaw. Pero maglalagay na daw sila sana ng reader niya. Sana. Tinatrabaho nila dito sa baba daw. Oo, para ano, basa agad. Pag meron yung sir, wala na kami dito. Ala, Tatanggalin na kami. ganon. Sama naman nun. Pagkatapos pakinabangan, ganon. Kasama yata sa pag-attend. Eh, paano yan? Ano, early retirement? Lilipat lang. Ah, Wala po. Mahirap na po, lalo na po pag dito ka na talaga tumagal. oo. Kasi ang mga hiring ngayon, mga mababata na lang. Nako. Marami na dito sa amin sir, mga 39, 30, kasi mahirap na mag-apply. Sabagay. Pero, teka. Wala naman nasa likod eh, no? Wala po. Bigyan kita ng ano. Baka lang naman. Baka lang din maka, if ever, pagka sana nandito. Yun, nag-iisa. Thank you po. Yeah. Actually, dyan nagbago lahat ang buhay ko eh. Tapos, imagine, 61 na ako. Pero, makikita mo, nagmumotor pa rin. Narinig ko na nga to sir If ever, kung may interest ka, ano lang, chat lang, o text lang, tapos, pag-usapan natin. Baka magustuhan mo lang. Kasi kung ganyan, syempre, iba pa rin yung pagpapaliwanag, di ba? Sige. Anong name mo? Angela po. Angela. So, text mo lang ako. Thank you. Salamat. Lungkot lang kapag kayong mag-isa kang bumibiyahe, pero ang pinaka benefits wala kang iniisip kundi ikaw lang. Ibig sabihin, hindi ka naman makasarili, no? Ibig sabihin, yung para bang
Alam mo yung feeling na para bang gusto mong jumingle, pwede kang jumingle. Gusto mong mag-stop over, pwede kang mag-stop over. Yung mga ganun tipo ba. Pero pagka nasa group ride ka kasi, malabo, hindi pwede yun. Kasi, pwede naman, hihiwalay ka lang sa ano, sa tropa. Kaya lang, syempre para bang, nandun nga yung saya sa group ride, di ba? Tapos hihiwalay ka. Gaya kanina, na-jingle ako. O edi, I can easily pull over sa gasoline station para jumingle. Pero kung may group ride o nasa group ride ka, ay nako, kailangan mabilis ang jingle para makahabol ka sa group. Well, yun lang, diba? Pero ang boat naman masarap. Solo ride ka or may kasama kang tropa, okay din yun. Kasi makakapalaro ka ng maayos or nang sabihin natin na talagang iba yung may kalaro kaysa wala, di ba? May habulan, yung ganun ba. So yun lang yung masarap sa tingin ko na sa group ride. Pero kapag nag-iisa ka naman, okay din naman. Eto, kagaya ngayon, nare-release ko yung stress ko. Actually, hindi naman bad stress, kasi kumbaga sa para bang yung paulit-ulit na lang. Hindi naman yung stress na may problema. Okay? So, dapat dito tayo lalabas kanina Hindi natin anyway, andito na tayo. So, mamaya dyan tayo dadaan. Or baka sa Aguinaldo na. Ayun, so ngayon, wala lang. Chillax lang. Daan-daan lang yung takbo. Lalo na sa gantong hindi ka pwedeng humataw kasi nga ang daming, pwede ka namang humataw, kaya lang wala ako sa mood. So pag-akyat natin ng Tagaytay, lang tayo, chill lang tayo, tingin tayo, ikot-ikot, tapos kapag balik na, tingnan natin kung saan tayo kakain or magkakape. Nandito na tayo sa Tuktok. Nandito na tayo sa Tagaytay. Ayun, we're turning right. Ayan, Taal Vista, Tagaytay proper, Tagaytay Highland. Pag kumaliwa, picnic group ba yun? Ayun. Anyway, so tingnan natin kung madaanan natin mamaya yan. Woo! Bagi. Mukhang malamig dun Well, nakakalungkot lang talaga ang nangyari sa Batangas. Sa Batangas. At ayun nga, medyo marami tayong mga partners na tinamaan ng baha. At grabe, as in, actually nung pinapanood ko yung video, talagang nadudurog yung dibdib ko dahil nga yun nga, ay nako, kaawa-awa talaga sila. Pero yun nga, sinasabi nga, that's life. So kailangan lang natin talaga magpakatatag at saka patuloy na lumalaban. Kapag nadapa,
tayo. Pag nadapa uli, tayo. Hanggat kaya dapat lumalaban tayo. Well, marami man papasok sa isip natin ano, na talagang mahirap. Oo, andun na ako, talagang mahirap. Pero ano magagawa natin kung yung hirap na yun ay iindahin natin? Siguro for me, I'll take time, pahinga muna, and then para makapag-isip-isip kung ano yung mga dapat at mga pwedeng magawa. At minsan kasi naiintindihan ko naman yung iba, dahil minsan yung iba ang nangyayari is distansya. Yung iba kasi ang nangyayari is naiipit na sila doon sa ganong klase ng sitwasyon. So pinanghihinaan na ng loob at parang talagang feeling hopeless na talaga. Well, naintindihan ko naman yon. At yun naman ang talagang dapat, di ba? So kapag nadapa ka, kung medyo masakit ang pagkakadapa at talagang lugmok na lugmok ka, take time, take a break muna. Siyempre, huwag mo munang pilitin dahil alam naman natin yun, di ba? So, yun, after nun, siguro, kapag malamig na, nararamdaman ko na yung lamig niya. So, after nun, siguro, ang gagawin na lang siguro is talagang you need to find time na para makarecover ka talaga. Or find a way na paano ka tatayo uli. Maganda kung nandito ka sa Health Wealth International Corporation, meron kang pagsisimulan muli, di ba? Yun lang yung nakikita ko. Pagka may negosyo ka, tinamaan ng bagyo, wala, tapos na, di ba? So kaya duli para makatayo. Lamig na. Sarap na ng hangin. Pero nagugutom na ako.
pauwi na at ayan, nakaikot na at nakatanggal na ng stress. At maayos, kaya lang grabe yung grabe yung Mayon Volcano. Talagang imbes na maging masaya ka, parang ramdam mo yung lungkot niya talaga. Most probably yun nga, yung pagdaan ng bagyong Christine, talagang grabe, ang dami talagang naperwisyo, ang dami na pinsala. At marami po sa mga partners po namin na talagang masasabi ko na talagang tinamaan din sila ng delubyo. Well, gaya nga ng kailangan nating ilagay sa puso't isipan natin na tuloy ang laban. So kung hindi tayo lalaban, hindi tayo makakabangon. Pag hindi tayo nakabangon, habang buhay po tayo maghihirap. So kailangan po na talagang patuloy tayong lumaban para nang sa ganon ay patuloy rin tayong makakatayo. Okay? So eto na po, Manila na po tayo at basahin nawa sana. Iyon. So, maraming salamat sa pagsama niyo po sa akin sa biyaheng ito at nawa ay kahit pa paano ay naaliw, nalibang kung kayo at ayan, at naipadama ko rin sa inyo kung ano yung feeling ng ng bumibiyahe na kasama si Hagibis. Talagang grabe, as in 2 thumbs up ako. Talagang wala akong masabi kay Hagibis. Pagka binigyan mo, talagang iyak. Ay nako, ibibigay niya talaga kung ano yung power niya talaga. Ikaw ang susuko sa power na meron siya. At nako, iba. So, ngayon, hindi naman empty yung utak ko. Pero at least kahit pa paano, nagkaroon ng space na panibago para sa panibagong pakikibaka na naman. So again, sabi ko nga po palagi na importante na sa puso't isipan natin ay patuloy tayong lalaban para nang sa ganon ay makaalis tayo sa mga bagay-bagay na or makarating tayo sa mga lugar na gusto nating mapuntahan, sa buhay na gusto nating marating. Okay? So again, maraming salamat po at ito po ang inyong lingkod, HWC Core, na nagsasabing God bless. Mm-hmm.